Pull me in, draw me close. I wanna hear your heartbeat. I wanna feel your breath on my cheek. Pull me in, draw me closer. I wanna hear your heartbeat. Ito naman kami ni Marley, ang aking baby na yan ay baby oh. Yan ang baby ko na maganda oh, nasa modo. Marley oh. Diba? Unboxing. Hi po sa inyong lahat dyan. Ako po si Morty. Ang aking mother ay si Carmelita. Yo, sige baby, doon ka na baby. May gagawin na si mama, dali. Chicken. Yun, number 1 yun, tsaka atay. Kumakain tayo tita, no? Oo. Mahal ng kahol. Pero pag ganitong pagkain, hindi yan tatahol. Pero pag chicken, Chicken, at matagal kang mag-prepare sa kanya ng pagkain niya. Wala yan. Kasi gusto niya mabilis. Bebe, oh. Kain na, bebe, oh. Ha? Kain ikaw, bebe. alam mo tita kagabi, di ba natatawag si Ate Kim? Oo. Sumiksik siya doon. Magkano ni Ate Kim natagalan siya? Bebe, kain na yung bebe, oh. Oh, bebe. Oh. Oh, diba? Oh, sarap. Subay Vlog. Dito na naman kami ni Morty para kumain ng hapunan. Ito ang... Huwag ka daw magano, lapit. Kasi kami lang. Nagalit si Muting. Hindi ng chocolate. Kay Muting yun. Kay Muting yun? Ikaw yun, bebe. Sa'yo yun. Oo. No, sabi! Wala daw siya. Wala daw siya. Nagagalit siya kasi wala siya. Ito, pwede ba sa kanya to? Hindi din po. Bawal din sa'yo to, baby. Chicken lang po. Bawal din. Okay, guys. Itong sahog na manok ay para kay Morty. Ayan. Ito na, baby. Dali. Bilis. Pagkain na kami. Oh. See? Yun. Ito ay kay Morty. Morty, baby. Dali. Kanilap. Diba? Dali, dito. See? Kakain na kami. Okay. Pinadeliver niya? Pinadeliver din. Ang vlog na ito ay patungkol sa aming alagang aso. Hindi na sana ako magbibideo, kaya lang gusto ko lang i-share yung paano napunta sa amin si Morty, yung alaga namin dog na hindi lang aso at turing namin. Para ko na rin siyang anak. Kasi nung napunta siya sa amin, wala pa akong apo noon. Dalaga pa yung mga anak ko noon, nag-aaral pa. Namatay din yung isa namin dog noon. Masakit. 2 years nga lang yun nakasama namin. Pero masakit. Kaya si Morty, yun yung naging
kapalit nung namatay naming aso. Naibsan, nabawasan yung sakit naramdaman namin nung dumating si Mortis sa buhay namin. Ang video na to, yung makaka-relate lang nito ay yung dog lover. Yung mga dog lover talaga, yun lang ang makaka-relate. Pero yung mga hindi dog lover, sabihin nila drama. Bakit ganon? Nagdadrama pa. Kaya nga sabi ko, ang makaka-relate lang ng video nito, yung talagang mga dog lover, yung mapagmahal sa mga alaga nila. Hindi lang aso ang turing kapamilya. Dahil si Morty, yun ang nagbibigay ng saya sa amin. Sa aming mag-ina. Aso, kung maituturing, pero anak ang turing ko sa kanya. Yung mga anak ko, kapatid ang turing sa alaga namin. Mahabang panahon namin siyang kasama. Sa loob ng 8 years and 11 months na nakasama namin. Sabi ko nga, dumating siya sa amin na puro sakit ang naramdaman namin dahil namatay din yung isa namin dog. Although, yun nga, 2 years lang namin yun nakasama pero masakit. Pero yung si Morty, yung ngayon, triple or higit pa ang sakit na idinulot sa amin. Kahit noon nagkakasakit na siya, nalalampasan naman niya eh. Pero itong dumapo sa kanya, nakailang balik na siya sa doktor. Hindi lang isa, 2, 3 beses pa. At di lang 3 beses kasi andyan ang mga gamot niya hanggang sa naswero pa nga siya. Pilit namin siyang sinusurvive. Sa gastos, okay lang. Okay lang yan. Mas mahal pa nga gastusan yung dog eh. Kaysa dong ako nagkasakit. Kasi mas mahal ang mga gamot, ang check-up ng mga dugo. Mahal pa sa pag-check up ng dugo ng tao. Alam yun ng mga dog lover. Kaya, ang hirap sa dibdib. Mahirap sa dibdib yung mawalan ka ng itinuring mong pamilya. Kaya, napakasakit nang nangyari. Sabi ko nga, dito sa bahay, sanay ka na. Pagising mo, meron kang pagbukas ng pinto, meron sasalubog sa'yo. May kakawag-kawag. May magkaamoy sa'yo. Ngayon wala na. Ang hirap. Pasensya na kayo kasi ito yung totoo. Parang ka rin namatayan anak. Parang yung kapamilya mo ang nawala sa'yo. Kasi sa loob ng 8 taon at 11 months ang naidulot sa amin. Masaya. Kaya mahirap. Sana
7 months. Alam ko naman na masaya na rin siya. Okay na rin. Dahil hindi na namin siya na makikita nahihirapan. Kasi habang ginagamot siya, pinapainom siya ng gamot ng anak ko. Dobling sakit ang sana kami na lang para alam naman namin yung sakit. Maranasan namin yung sakit. Makasasabi namin kung ano yung masakit. Pero si Morty hindi niya masabi. Dahil nga aso siya. Hindi niya masabi, Mama, ito ang masakit sa akin. Hanggang sa hiningan niya, hindi niya kami kapiling. Nasa malayo kami. Pero hindi namin siya iniwan sa bahay na walang kasama. Kumuha kami ng 2 mag-aalaga sa kanya. Dahil time na yun kasi matagal may nakabook kaming travel sa patungong Cebu. Kaming lahat na nakabook. Kaya kumuha kami ng 2 aalaga sa kay Morty, kay sa dog. Dahil hindi na nga namin ma-rebook yung aming ticket. Hindi na maano yung bayad na. Kaya tumuloy kami. Pero may mga gamot siya, may mga time to time nag-check kami nung nasa Cebu na kami. May CCTV namang nakatutok sa kanya. Yung pagpapainom ng gamot, nasa oras. Yung 2 cellphone. Yung isa sa CCTV, yung isa kausap yung nag-aalaga. Kung paano siya painumin, kung anong gagawin. Talagang nakatutok yung anak ko sa pagpapainom ng gamot para magabayan yung nagbabantay. Kaya yung isang cellphone sa CCTV nakatutok, tapos yung isa sa tenga dahil nga kausap yung isang nagbabantay kung paano siya painumin. Nung nakita namin okay na eh. Okay na siya eh. Okay na si Morty. Yung pala, parang nagpapahiwatig lang na talagang hindi na niya kaya. Kaya, nung umaga, nung pinakain pa nga siya, marami nga siyang nakain daw ng Cerelac kasi hindi na nga siya kumakain ng kanin. Puro dinadaan yung pagkain niya sa ringgillas. Sa ringgillas na lang inaano sa bibig niya kasi hindi na talaga siya kumakain. Ang laki nang ipinayat niya. 11 kilos siya. Naging 8 na lang siya. Nung tumawag yung dahil nag-alaga sa kanya, tumawag na sa amin. Hindi agad namin nasagot dahil nasa sasakyan kami noon eh. Pagdating namin doon sa pinuntahan namin, tinawagan ko. Bakit? Tinumusta ko yung si Morty, tapos sabi nga niya wala na daw. Hindi ako wala sa isip ko. Ewan. Basta hindi nag-sink in sa akin na patay na yung dog namin. Parang lang nang nasabi ko sa anak ko. Yun. Umagulol na yung anak ko. Nagiyak. Pero ako hindi. Kasi hindi ko iniisip na patay na siya. Akala ko buhay lang kasi may na nga siya, masigla na. Sa madaling salita, ayun na nga, kinagabihan nandun pa rin kami kasi kinabukasan pa yung
balik namin. Nanood namin yung CCTV, ni-review namin. Doon namin nakita yung kung anong oras, paano siya nalagutan ng hininga. Doon pumasok sa ko na wala na nga siya. Patay na ngayon. Multi namin. Doon ako magulo ng iyak. Kunabi. Kasi talaga, totoo pala. Totoo pala, wala na yung dog namin. Wala na si Martin na itinuring kong anak. Patay na talaga. Kaya yung last day namin sa Cebu, hindi na okay. Hindi na maayos. Hindi na nakapag-vlog ng maayos. Wala na yung utak na mag-video ng maayos. Yung bakasyon na enjoy na. Sa last day na bakasyon namin, hindi na. Lungkot, luha, pagkapalit. Kung pwede nga lang pagkasabi na patay na siya, pwede lang lumipad agad. Kaso nakaano yung ticket namin na kinabukasan pa. Kaya ngayon dumating kami sa bahay. Ang laki ng kabawasan kasi wala nang sumasalubong. Wala na sumasalubong. Pagbukas ng gate, yung sakit na gusto mong labanan, hindi mo malabanan. Yung sakit. Kaya ginawa ko tong video na to para memorable sa amin. Hindi na siya makakalimutan. Lahat ng alaala na kasama namin siya, isasama namin dito sa video. Mga time na may okasyon na lagi siyang kasama, makikita nyo. Isasama namin pati mga picture namin. Kung saan ka man namin, Morty, lagi ka sa isip namin. Mahal na mahal ka namin. Ikaw yung nagpapasaya sa amin nung wala pang mga bata dito sa bahay. Ikaw yung baby namin eh. Hanggang sa, ayun, kahit nasa Cebu kami, tumawag kami nang magkikremate sa kanya. Pinapick up namin siya dito sa bahay. Pinakremate namin siya. Kahit wala kami maayos siyang kaya hindi namin nasakyan yung kanyang sa chapel. Wala kami kasi nasa Cebu nga kami. Pinabidyo lang namin. Kaya ito, makikita nyo dito na maayos siya. Maayos ang pag-ano sa kanya sa chapel. Dahil hindi naman kami papayag na kung ililibing na lang siya kung saan. Kaya panoorin nyo na lang. Sa lahat ng mga dog lover dyan, nung ako noon nakakapanood ng ganun, sasabihin ko, drama, payak-iyak pa. Pero sa mga naranasan namin, ako na nagsasabi, higit sa
kapamilya pag nawala yung alaga nyo. Lalo na kung matagal nyo nakakasama. Parang anak na. Kapamilya ang turing. Kaya masakit. Kaya nasasabi ko, ayoko na. Ayoko na mag-alaga pa kasi dobling sakit. Pag nawala. Pangalawang beses na. Kaya kahit merong ayoko na mag-alaga para hindi ko na maranasan yung sakit na ganito. Ayoko nang maranasan na mawalan pa. Minahal mo lang. Binigay mo lahat ng pagmamahal. Tapos mawawala. Gastusan mo lahat ng pagpapagamot. Hindi makasurvive. Masakit. Hindi naman ako hindi naman ako Diyos para bumuhay. Kaya okay na. Wala akong magagawa. Wala tayong magagawa. Talagang hanggang doon na lang. Masasabi natin, tanggapin na lang. Pero ang sakit, andito. Nasa puso natin yung sakit. Hindi mawawala. Maraming salamat po.